what's up? This is Rain Manguera and this is Ask Kotman tayo. So, sasagutin lang natin dito yung mga questions na iniwan nyo sa comment section, and kung trip nyo, pwede kayo magstay. If not, okay lang po yun. Pwede na po kayo mag-move on sa ibang mga videos. Now, yung mga questions, lalata ko na para alam nyo na kung anong i-explain nyo, okay? So, sa unang question, galing kay Boss Private Dape. Mahaba yatang name yan, naputo lang. But anyway, Boss Private Dape. Good day po. Good day din sa'yo, boss. Ask ko lang po kung okay lang ba na i-charge ang smartphone right after maglaro ng games at mainit ang device. May risk po ba kapag ganun, or mas okay na i-cool down muna ang device bago i-charge? Sana po mapansin. Thank you. Actually, yeah, may gandang tanong. Actually, hindi na ito yung first question. Marami na nagtanong nito, and that is why I think it's about time. Sagutin ko tanong. Actually, ang basic ng tanong na to, and of course, hindi naman lahat techie. So, nasagutin natin to para sa mga taong hindi naman techie and medyo running at worried sa kanilang mga smartphone. Alright, next na question galing kay Boss Rendon Renecolia, 1899. Boss, risky ba sa battery ng phone kapag palagi naka-charge sa generator or brownout scenario? Okay. Noted. Sagutin din natin yan. Galing kay Boss Robert Castro Jr. Y2J. May I ask po, if using power bank while browsing, okay, on your phone is nakakasira ba sa battery health ng phone? Sana masagot sa next video po. I like your video. I get a lot of knowledge. Thank you rin po. You're welcome. Okay? And finally, we have Boss Tyrant Frost. Kung papansin nyo, no, lahat to is sinegregate ko na yung almost similar na questions, like ito about batteries na questions. Pinagsama-sama ko na, hindi ko na pinaghalo-halo. Kasi para nagtatanong sa inyo and nasagot ko na pala, i-share ko na lang itong video na to. Diba? Paghalo-halo kasi medyo gulo. Balik tayo. Sorry. Segue ako. Galing kay Boss Tyrant Frost LT6NG. Boss, goods lang ba naka-charge ang phone habang nanonood sa YouTube and lock na naka-fast charger? Ugreen po siya. 45 watts cable. Ugreen din na 30 to 90% user Poco X4GD. Okay. Pwede bang manood sa YouTube habang naka-fast charger daw siya? Okay. Sasagutin din natin yan. And finally, galing kay Boss Pedrico. Sir, okay lang po ba na gamitin ng cooler sa cellphone habang nag-charge? Sana mapansin. Okay. So, ito na yung question about sa cooler and sa cellphone. Okay. Kung interesado kayo again sa mga questions na to, you can stay, or if not, okay lang po, move on na po kayo sa ibang mga videos. Also, ang mga isasagot ko rito is pang basic user lang. Kung advanced user ka na, you don't really need this video. You don't really need to hear what I'm about to say. Advanced user ka na, alam mo na sigurado ang gagawin mo. But for basic users, ito po. Ang channel na to is talagang sinaserve nito is mga basic user, mga hindi techie. Kung mapapansin nyo. Matagal na kayo dito, alam nyo yan. Pansin nyo na yan. But anyway, let's start. So, sa unang tanong galing kay Boss Private Dape. Good day po, Sir Kotman. Ask ko lang po kung okay lang ba na i-charge ang smartphone right after maglaro ng games at mainit pa ang device. So, kakatapos niya na maglaro and then charge na agad. May risk po ba kapag ganoon, or mas okay na i-cool down muna yung device bago i-charge? Sana po mapansin. Thank you po, more power. Actually, I have similar experience regarding this. Na-experience ko na to. But before that, alam ko naman na syempre kapag naglalaro ka, umiinit, di ba? And tapos ididiretso mo agad sa charging. Actually, that's bad. But not bad na agad-agad masisira phone mo. It's bad na may minor na bad effect siya sa smartphone. Kasi galing pa siya sa init, mainit pa yung phone. Nag-gaming ka eh. And then nalobat, and then charge mo agad. And eto pang malupit, fast charger ang gamit mo. So that means mabilis po talagang uminit din yun. So may init pa siya, and then dadagdagan pa ng fast charger na ang lakas din na uminit. It's bad actually. Pero like I said, it's not bad na agad masisira phone mo. It's bad thing na slowly nakaka-apekto, nakaka-ambag sa deterioration or pagbilis ng deterioration ng battery ng smartphone mo. You can check that sa Google din kung ayaw nyo maniwala sa akin. But this is actually my personal experience, and I can share with you na 2 times actually nangyari to. One time is, I was using, vlogger na ako nito around 2021, 2022. I was using LED light box. Maliit lang siya, maliit lang. Pampailaw lang, papadagdag ng ilaw. And of course, it's using lithium-ion na battery. That's lithium-ion. Same battery na mga sa smartphone. Okay, so,
I was recording, I think, about 2 to 3 videos that time. And then, syempre, sobrang init na nung light. And then, nung natapos ako, syempre, sobrang init. Ang tagal mga 2 hours ko yatang dire-diretsyong, halos palobat na siya. 2 hours ko siyang tuloy-tuloy na ginamit. Naka full brightness siya. Yung maliit na box na yun. And ang ramdam ko mainit. And usual ko naman siyang ginagawa. That is why kampante rin naman ako nagawin yun. And of course, branded yung ilaw. Usual ginagamit yun. And then that day, buti na lang, hindi pa ako palabas ng room ng studio. Chinarge ko siya. And then, nagligpit ako ng mga pinagagamit ko during the vlogging. Niligpit ko, tinabi ko kasi gusto ko medyo, kahit paano, nakasegregate na maayos mga gamit. Biglang may umusok sa peripheral vision ko sa kaliwa. Yes, and then, paglingon ko, hindi pa naman totally ako lumilingon. Paglingon ko, may bright, parang nagbiblink. Palingon ako, tanghaling tapat naman yun. So, hindi siya ganun kaano na, inisip ko, sunog ba yun? Hindi. Paglingon ko, pa may nagbiblink. And then another, paglingon ko ulit, isa pang lingon papunta ron, ayun, nag-aapoy siya. Ito pa malupit. Katabi siya nung MacBook laptop ko. Buti na lang, hindi nasunog yung laptop. But yung laptop na lang, yung gilid niya, nakikita niyo ba yung red na yun? That was the MacBook laptop. Yan. Yan yung katabi nung nag-charge ako noon. Umaapoy siya. And nangitim yung gilid noon. So, ang tagal kong nilinis yun actually. Nag-stain siya. Nag-uling ba? So, yun. So, after noon, hindi ko na ginawa yung practice na yun. Pero, the second time, eto naman, sa tropa naman to, nangyari. Nag-charge siya. Siyempre, bahay niya, hindi naman ako pwede makialam doon. So, tambay ako doon. And then, nag-gaming kami. Dumayo ako doon para mag-food trip ang ending. Naglaro kami ng, that time, yung kasikatan pa is Call of Duty Mobile yata. Ayun, kasagsagan pa. Bago pa nga ba nun? Hindi na yata. Basta around 2022 rin yata, 2020, going 2023 naman. Yeah, siyempre, naglalaro kami for straight 2.5 hours na mahigit. I'm not really sure. Basta hours. And then, sinarge niya yung phone niya. Ako meron pang around 40%, so dead mind, hindi ko pa charge. At saka wala akong dalang charger, hindi ako basta-basta nakikigamit ng mga charger ng iba as long as kaya pa naman ng phone. Kaya I think pauwi na rin naman ako nun. So 40% okay pa. Siya nag-charge na siya kasi around 16% na lang yata. Below 20% yun. Sorry kung hindi ganun kalinaw ako. So tagal na rin, taon na eh. And then this question pop up. Alam niyo ba nangyari? Medyo nag-spark yung malapit sa... ito yung phone. Ito yung charger. Nag-spark siya rito, and then dito sa side na to, dito sa gilid na to, merong biglang nag-spark na mailaw, tapos biglang umitim tong side na to. And then biglang kilos namin, syempre panic, nakita na namin, buti ka mo, nandun lang kami sa loob ng room. Balak pa naman namin na bumili na ng makakain, and then iwan yung smartphone na nag-charge. Yun, hinugot. Kaso nga lang, medyo kita na namin na nagsunog na nga siya ng gilid. And then, yun, tawa kami ng tawa. Buti na lang, kamo. Balak niya rin naman ng palitan yung phone na yun. Bibili siya yata hindi siya bibili more on, free yata yung phone niya kasi, what do you call this? Globe postpaid plan siya. So, yearly, meron siyang natatanggap na freebie na phone or kada tapos ng kontrata. Alam niyo ng swerte nga niyo, naingit ako kasi inaalok sa kanya ng free as long as continue niya pa rin gagamitin yung services ng Globe. So, at that time, parang transition na din na parating na yung bagong phone niya, nasira yung phone. So, yun. So, yun yung pangalawang times na napatunayan ko na hindi talaga goods. Okay? May possibility. Sobrang liit lang ng chance. I know. Hindi yun ganun ka normal nangyayari. Hindi yun typical na nangyayari na after gaming, mag-aapoy yung smartphone. Probably, siguro dahil sa pawis na rin ng tropa kasi mapawis yung kamay or maybe talagang laspag na yun or probably sa charger. Maraming factor. Hindi namin alam kung ano yung pinaka-factor kung bakit siya nasunog. Pero isa yung pinaka-alam kong naging cost nun. Kaya biglang bumigay ng ganon. Is dahil sobrang init pa ng phone and then fast charging yung phone. If I'm not mistaken, that was an old Nubia Red Magic pa. Red Magic pa nung time yata, no? Hindi pa uso tong Red Magic ngayon na
bloke. Dati kasi yung parang orange pa siya na red. Hindi ko tanda yung pinaka-exact model eh. Basta yun. Ang pinaka-main phone niya, hindi yun ang pinaka-main phone. Main phone niya is, I believe, Samsung something. But that gaming phone talaga, pinaka-ano to eh. Nagulat kami. Pero sabi naman niya kasi, last pag naman din yun, mabilis na rin malobat at the time. So, probably may something wrong na rin sa phone. Again, hindi ko na siya na-check up and hinayaan na namin. And wala naman siyang pakialam kung nasunog na yun. Pero yun nga lang, yung bahay niya, muntik na nga lang madamay. Those are the two instances or scenario na talagang, sabi ko, hindi maganda pala talaga sa lithium battery na after gaming, i-charge. So, sa question ni Boss, private dape, hindi po siya okay actually. Pero kung hindi kita mapigilan, of course, sarili mong phone niya, ikaw gagamit yan, hindi naman pwede kitang diktahan. I can only recommend, please don't charge your phone kapag right after mo mag-gaming. And sa inyo rin naman nakikinig yung may tiwala kayo sa akin, please don't charge your phone right after gaming. Give it 10 minutes. Okay? Kung hindi naman urgent na kailangan nyo na agad yung charge, give it 10 minutes. 5 to 10 minutes, siguro naman pwede na yun. Basta mapalamig nyo lang muna yung phone. Siguro, use a cooler para mas mabilis na lumamig. Again, kung hindi naman kayo nagmamadali. Kung nagmamadali kayo, what can I do? Kailangan nyo na yung phone. Hindi ko kayo pwedeng pigilan. But as far as recommendation goes, do not charge your phone agad-agad pagkatapos ng gaming. Let it cool down. Okay? Now, kung duda kayo sa sinabi ko, please, do your research then kung may basehan mo yung sinasabi ko. But for me, basehan ko kasi is yung ngayon, 2 times na observation ko. Both devices, magkaiba man sila. Yung isa is ilaw for vlogging and the other one is gaming phone. Pero both are using lithium battery technology. Yung 2 times na yun. Okay? So, again, may risk? Yes, may risk po. Either mas mabilis siyang makaambag ng ikakadegrade ng battery ng smartphone or possible, sa nangyari sa case ko, na witness ko, is maging cause ng sunog. Okay? Pero again, hindi po ganun ka dalas na nangyayari yun. I know sobrang bihira nun, but gusto mo bang mag-take ng chances? Ako, I don't wanna take my chances kasi nakita ko, na-witness ko mismo. Anyway, nasa inyo po yan kung gusto nyong mag-charge pa rin after gaming. Ramdam nyo naman yun eh. Smartphone nyo naman yan. Kung ramdam nyo na hindi naman ganun kainit, go ahead, pwede. But kung ramdam nyo na parang lagnat siya, hintayin nyo lang malamig. Wala naman siguro mawawala, no? Unless, again, kung nagmamadali kayo or hindi, depende sa inyo. Ayop na sagot ko yung tanong ni Boss, private dape. Lipat tayo sa susunod na question galing kay Boss Rendon Renecola. 1899. Risky ba sa battery ng phone kapag palagi ang naka-charge sa generator? Well, personally ako rin. Ito, may generator kasi ako rito. And actually, na-feature ko may video ako na may generator ako. And a few times na, 2 to 3 times na yata. May lalo na nung dumaang pinakamalalang bagyo last year. Nagamit ko talaga yan. And, I can say na hindi naman po masama. Why? Kasi ang nagko-control naman, nagmo-modulate ng power ng smartphone is yung charging brick. So kung may masisira, unang masisira po yung charging brick. Unless gumamit kayo ng mga peking charging brick, yung mga nabibili lang sa tabi-tabi, wala po mga protection, fuse or anything na basta yung extra protection na bago makarating ang kuryente sa smartphone is sa kanila muna, isasala muna nila yung charge o yung kuryente. Yung ika nga mas stable ba? Stable ba ang papasok na frequency or na current? Okay? So, kung lagi mong charge ang smartphone mo sa generator, it's not really a problem kung masisira agad yung battery ng phone. No, hindi naman siguro kung stable naman yung bato ng generator. Why not? Ang unang talaga nasisira dyan is yung charging brick. Okay? As long as quality, take note sa word na quality. Dapat quality yung charging brick. Quality, or original. Yung original na kasama ng smartphone na lang, just to be safe, okay? Kailangan original hanggat maaari. Please do. So, yun. Palagi ang naka-charge, it's okay. As long as original, yung charging brick lang naman talaga usually ang nagsasuffer dyan. Although, yes, it could, yung tinatawag na fluctuation ng current. Possible din, yes, there is that little possibility na dumiretso yung issue sa smartphone, but siguro napaka-minor na rin na possibility yun. But still, there's a possibility, siguro mga 1% possibility na yung fluctuation, yung irregular fluctuation ng current papunta from charging brick to smartphone is maka-apekto pa rin. No, not really siguro. Or tiwala lang ako sa generator ko. I don't know. Basta stick na lang tayo sa original na charging brick. Okay. Nauli pa tayo kay Boss Robert Castro Jr. Y2J. May I ask po, if using power bank while gaming, browsing on your phone is nakakasira ba sa battery health ng phone? Actually, no.
Hindi yung power bank ang i-worry mo kasi using power bank while charging or using wall outlet while charging is similar lang. Similar lang naman yan. Ang nagkakaiba lang yan sa speed. Sa kung yung power bank mo ba i-support ang fast charging. Supported ba niya? Kung supported niya, syempre, fast charging while gaming, tapos walang bypass charging, medyo may pangit na epekto yon. Now, if you are using a slow charger na power bank, why not? Pwede naman siguro yun. Pero hindi kasi yung power bank ang issue rito. Ang magiging issue kasi rito is yung gaming. Browsing, I don't think that's an issue, especially kung mid-range to high-end yung smartphone mo, flagship smartphone mo. CCU yan browsing lang. Pero kung gaming, now that's another story kasi gaming is intensive, demanding, and nakakakos talaga siya ng overheating sa smartphone. So, magiging problem dyan is gaano kainit yung smartphone mo while gaming and then sinasabay mo pa sa charging. Again, it doesn't matter kung power bank siya or wall outlet or sa generator pa. Kahit sa generator pa while gaming. Okay lang yan. Again, basta quality naman yung charging brick. The problem, again, ang problemahin mo is kung gaano ba kainit yung nakokos ng gaming mo. Gaano kainit yung nakokos ng gaming mo and then gaano rin kainit ang naiaambag ng charging mo. Now, if you are using bypass charging, okay lang siguro. Hindi naman super okay, pero okay lang yon. Kasi at least hindi laspag si battery. Kasi problem mo naman, battery health. But kung walang bypass charging, again, sa mga hindi pa po nakakapanood ng bypass charging test ko, meron po tayong bypass charging kung paano sila nag-work. Yung demo, pinaka-demo. Dinemo ko doon. Hanapin nyo lang sa channel na to, please do. Okay? Now, in question again, gaming, yun yung problem. Kano kainit? Siyempre mag-aambag ang gaming na init and then charging na init. Doon usually nagkakatalo yan. Doon na papabilis yung sira ng battery. Okay? Sa mga nagsasabi na okay lang yun, please do your research then kasi ako, I've done my research. Ang dami ko ng video about that. Nag-iwan ako ng mga references about this. And dati wala pa to sa mga smartphone. Itong mga pinagsasabi ko yung 30 to 80%. Wala pa to sa mga smartphone pero sinasabi na nila to sa mga website nila. And now, nasa smartphone na mismo yung settings na 30 to 80%. Paano yung sasabihin na hindi siya legit? Okay? And kung gusto nyo pa ng proof, meron po sa actually na nagtataka lang kasi ako sa mga ibang content creator na sabihin hindi daw totoo yan kasi walang research. Tapos bigyan daw siya ng research material. Ikaw to ang YouTuber, ikaw to ang content creator na nagki-claim yan. Dapat ikaw ang maghanap ng ebidensya na hindi totoo yun. Kung dinidiscredit mo yung mga evidences na yon. Kasi yung mga followers mo, yung mga viewers mo, ang gagawin lang kasi ng mga yan is dumepende sa atin. Tayo yung mga nagdi-deliver na information. Now, if you are delivering misinformation, kailangan patunayan mo sa kanila na hindi totoo yan. Deliver or show your own research material na hindi siya true. Kasi ako, at this point, hindi ko na yata kailangan gawin yun. Kasi nasa smartphone na siya. Dati wala pa siya smartphone, kiniklaim ko na to kasi nasa mga website naman to nila Apple, nila Android, so on and so forth. Now, ngayon na nasa smartphone na siya, nasa settings na, sa battery settings na yung hanggang 80% lang, pwede na i-stop ang charging. Anong proof pa ang kailangan mo? Nandun na nga sa settings eh. That means it's true. 30 to 80% is really good for the lithium batteries. Kasi lithium batteries is hindi po ganun ka-reliable talaga, especially kapag minamax out siya sa 100% lagi or 0% siya in-empty. Ano pang evidence? Andun nga evidence. Ikaw itong walang evidence na dinidiscredit mo yung ganung proof. Yun po. Okay? Balik tayo sa yung actual na tanong. Again, yung sagot ko lang doon sa tanong ni boss. Don't worry about the power bank. Okay lang po yun. Worry about your gaming. Browsing, okay lang din yun. I know, hindi naman ganun kainit. Except, entry level. Entry level kasi umiinit talaga smartphone. Kahit browsing lang, web browsing lang, umiinit ang smartphone. But gaming, that's, universal na issue yan even sa flagship smartphone. Gaano ba kainit ang smartphone mo? And then magcha-charge ka pa. Okay? Anyway, I hope nasagot ko yung tanong mo, Boss Robert Castro Jr. Sa sunod na question, galing kay Boss Tyrant Frost. Boss, kung lang ba naka-charge ang phone habang nanonood sa YouTube and lock na naka-fast charger using 45 watts UK? Okay. Basically, yung tanong mo kung okay lang ba kung nanonood ka lang naman ng YouTube and lock. Itong mga sinabi mo kasi na app na to, YouTube and lock. Usually, in my experience, hindi naman to nakaka-cause ng overheating eh. So, I guess,
in a way, pwede na rin. Okay lang naman siguro. Siguro, kung meron mong bad effect yung sobrang minor na hindi naman agad-agad mapapansin yun. So, YouTube and lock, then charging, kahit fast charger pa yan, okay lang siguro. Okay, pero wag mo na lang siguro gawing like miya araw-araw. Walang absent. Yeah, that may be something na ikaw worry mo. Pero again, kung bihira mo naman gawin, like siguro, every 2 to 3 days. Kung pag-board ka, o hindi naman ganun katagal, siguro 1 hour lang, then stop ka na. Pampaantok lang, siguro pwede naman yan. That's safe. Kasi again, those apps hindi naman cause for overheating. Unless siguro kung entry level, maybe nakaka-overheat yung YouTube lang and lock lang. Overheat agad, yeah, maybe. But for mid-range smartphones, paakyat ng flagship, no, I don't think that's causing overheating. No, not really. So, I hope nasagot po natin yung tanong mo, Boss Tyron Frost. Okay lang po yan. YouTube and lock lang naman. Hindi naman siguro mag-overheat ng smartphone mo, boss, no? Poco X4 GT. Ano ba Poco X4 GT? Hindi ko natanda eh. Poco X4 GT is Dimensity 8100. So, yeah. I don't think, malakas to. 8100, I think, one of the most stable a few years ago na chipset na in-overclock 8200, 8300, 8400. Pero until now yata, stable pa rin itong chipset na to. Itong mid-range chipset na to. Stable pa rin ang performance until now. So, even if na-iterate na siya to 8200, 8300, 8350, and 8400. Yeah, I think it's still good. So, CCO yan, YouTube lock sa 8100. You don't have to worry. Do your thing na lang. Enjoy yourself. Huwag masyadong planning siguro sa part na to. Again, gaming lang ang siguro ang pinaka-issue natin na talagang hindi ko i-recommend na gawin nyo. Isasabay nyo dyan sa fast charging. Unless may bypass charging, no? That's another story nga pala. Anyway, lipat tayo kay Boss Pertrico 3880. Sir, okay lang ba? Alam po ba na gamitin ang cooler sa cellphone habang nag-charge? Sana mapansin. Okay, to be fair, sa tagal ko na sa industriya, wala pa po akong nakita or na at least na nakarating sa shop na sinabi na nasira ang smartphone nila kasi gumamit sila ng cooler. And yung condensation na tinatawag, since sealed naman ng smartphone, at least kung hindi pa nabubuksan yan, or hindi kagaya sa Red Magic na naka-open talaga, most smartphones naman yung sealed, okay? Airtight naman sila. So, hindi naman, I don't think nakakasira yung phone cooler. Kasi wala pa, again, wala pa eh. Until merong magre-report siguro sa akin na sasabihin, ay boss, itong smartphone na to, pinapaayos kasi nasira. May nagkaroon ng condensation sa loob, nabasa yung board. Until na wala pa rin naman, may nag-trending na ba na video na gano'n? Wala pa eh. I'm not saying final yung sinasabi ko na hindi mangyayari yung condensation, masisira yung smartphone dahil gumamit ng cooler. So, hindi ko sinasabi na never mangyayari yun. Pero so far, wala pa pong report or trending video, kahit isang trending na video na nagsasabi na nangyari yan. Pag nangyari yun, edi babaguhin ko na yung statement ko. But until now, 2025, May 2025, wala pa po ako na encounter na nag-trending na video. Nasira ang smartphone kasi gumamit ng cooler. Basta basta ang usapan lang is airtight yung smartphone, never been na-open, never been fixed. So, ano pa siya? May IP rating pa ika nga. Hindi po yan issue. So, use your cooler. So, yun. I hope nasagot ko yung tanong mo, Boss Pertrico. Okay lang po yung cooler na yan sa ngayon, I think, kasi wala pa naman. Yung condensation kasi, totoo yun, yung condensation kasi sobrang lamig, di ba, ng mga cooler. But airtight naman kasi yung mga smartphone ngayon. So, masyadong maliit yung chance. At least, until now, na wala pa rin naman nagtitrending na video about dyan. Huwag naman sana merong isang content creator na sadyain na binuksan yung phone tapos mag-release siya ng smartphone na gano'n na sira nga daw tapos yun pala scripted yung nangyari. Wala naman sana gano'n. Pero like I said, wala pa rin naman hanggang ngayon na nababalita. Malaking video, isang video na nagsasabi na nasira yung phone kasi gumamit ako ng cooler, nagkaroon ng condensation sa loob ng smartphone. So far, wala pa rin. So I believe it's safe to say, till now, hanggang ngayon, safe to say na okay lang gumamit ng cooler. Basta wag nyo na lang isasaksak yung cooler sa smartphone. Saksak nyo ang cooler sa hiwalay na power source. Huwag kayong gagamit ng ganitong double head na charger. Okay, wag na mas maganda ihiwalay nyo yung power source ng cooler sa smartphone para iwas issue dun sa parang parasite na pagkaka-consume ng battery. But anyway, yun lang naman. So again, this video
for mga basic users lang, not for advanced user. Alam niyo naman ng motto natin dito sa channel, Tech Simplified, para lang sa mga non-techie na smartphone users. Okay? If this helps you, and I hope it does, kahit sobrang katiting lang, appreciate ko na po yun. Sana mag-iwan na lang kayo ng isang like. Kahit like lang, okay sa akin. Kahit ayaw nyo mag-share, kung ayaw nyo i-share, di okay lang din naman. And ayaw nyo mag-subscribe, okay lang din naman. But it would really mean a lot kung gusto nyo i-share, like, and subscribe itong video. So, yun. Hanggang doon lang. This is Rain Manguera. Iwan pa kayo ng mga tanong nyo dyan. Okay lang yan. Pero, I would recommend na kung mag-iwan kayo ng tanong, maybe check nyo rin itong channel. Baka yung tanong nyo is nasagot na pala sa mga previous videos. Ang dami na natin ditong Ask Cotman, Boring Tech Podcast. And karamihan actually sa mga naiiwang questions sa comment section, kaya hindi ko na yung iba pinapansin kasi nasagot ko na eh. So I hope check nyo rin, explore kayo rito kasi itong mga videos ito magkaka-connect. Ang dami ng videos dito pero believe it or not, magkaka-connect. Okay? Magkaka-connect yung mga videos dito. So hanggang doon lang. Again, this is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.